Kapayapaan ng loob ni Kristo ay magharinawa sa ating puso at ang salita ni Kristo ng hanglubusan sa ating kalooban upang anuman ang ating galapit sa salita at gawa ay mangyari lahat sa ating Panginoon ngayon at sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at pagkain kayo ng magnalihan at sama ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Congratulations po. Salamat po, Father Pancho Seco. Thank you po. Inahiyahan na po natin ang lahat po ng ating mga sangguniang barangay na piling po ngayon. Kasama na po ang teachers, yung mga teachers na tayo kasama ngayon. Ano po kayo? Ulo po tayo. Tayo po yung sisimulan ng ating program. Magsipog na kapalagi sa amin ito. Sa dunia ang bayan, nandiyan po natin dito ang ating mga konsihan. Mga fans, dito na. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Magandang hapon po and congratulations po sa mapapaspas lamang po ng Barangay Hall multipurpose building po ninyo. Nagtanong po kami kanina, nakakakwentuhan kami kay Tres, bakit po kayo meron po Barangay Hall? Sabi daw kasi, ito daw po Barangay Hall dati ay guguho na sobrang kalumaan, kaya ho kayo po ay humilig na bagong Barangay Hall. So ito na ho, nabigyan, at congratulations po sa inyo. Palakpakan naman po ninyo ang natin po yan. Ang ating po pinanalabigan, Governor Dr. Helen Tan, ang ating po kapan ng distrito, Congressman Atty. Mike Tan, palakpakan po natin. Katulad din po, ang ating po pinatawag sa Sangguniang Panalabigan, Bukal Sani Obana, palakpakan po natin. Magandang wala akong dito ay katawag din po natin ang ating po ina ng bayan, Mayor Rachel Obana, palakpakan po natin. Ganun din po ang ating Vice Gobernador, Vice Governor 3rd Alcala, palakpakan po natin. And of course, ang ating pong ina ng Sangguniang Bayan, Vice Mayor Adeline D, palakpakan po natin. At sa ating pong ina ng barangay, at kasabay na po natin, atin din po pakinggan ang kanyang mensahe ng pagtanggap, ang mensahe ng pasasalamat, palakpakan po natin, Kapitana Adelina Merhucho. Salamat po sa guwapong MC.
ating pong pinakamamahal na ikalawang punong bayan, Bayan ng Lopez, Ma'am Adelina. Sa ating pong minamahal at iniidolong gobernador ng ating, lalamigin ako napapaiyak na. Sabi ko na nga kanina sa kay Ma'am, ako po'y talagang napapaiyak sa tuwa. Minamahal Gobernador Yarentan, kay Atty. Mike, ang ating pinakamamahal na congressman ng 4th District, sa gwapong-gwapo rin, ikalawang punong lalamigan, Vice Governor Third Alcala. Talagang narinig yan, pag hindi pa naman po ako napaiyak yan. Full force sa ating barangay, ang ating buong lalamigan. Sa ating pong bukal, soon to be the mayor of Tani Bituin Ibana, kay Director Balaging Director, kami naman po ay kay Director Dani, ang aking kaibigan, kay sa mga iba pong panauhin, sa ating mga sangguniang bayan member, kay Consiling Sevilla, sa amin pong hepe ng distrito, kay Consiana Marie, sa ating guwapong sangguniang bayan member, kay Kagawad Ari Humon, sa ating PPSK, Debe, kay Binibining Iris Arcosino, kay Cons Boots Paraiso, Consipit, bakit kayo nawawala dyan? Ang aming anakan, ang ating pong ABC President, Cons Joel Pili, sa lahat po ng panauhin, sa ating pong buong sangguniang barangay na pulang-pula, sa ating mga appointed officials, at yung pong mga nakatilaw na yun po ang aking dating kasama sa sangguniang kadyan. Sa ating pong district officer, kay Cap Alex, mapayapang araw po sa lahat. Ako po ay ang buong pamayanan ng barangay sa iiyak na ay lubos ang pasasalamat sa ating pong minamahal na gobernador at sa ating pong Arte Ronel Tan sa kanyang pinagmamahal na kabiyak at kay Congressman Mike Allen. Dahil po ang inyong pong kapitan ay napaka-inggitera, nakita ko po yung Barangay Villamonte. Sabi ko, sabi natin, mga kamag-anak doon yung magandang barangay, wala, ako hindi papayag. Ano pong Christmas party, na kami ay kasama ang palad namin si Ante Ronel, ay atin pong kinausap. Sabi ko, Ante Ronel, yung pong Villamonte matatapos na. Ay, pwede ka ba po pwede sa Samantha Diretso? Parang nagkawalaan din kami. Ini-chat ko po. Ante Ronel, yung pong Villamonte matatapos na. Pwede po bang sa Samantha pumunta yung nagtatrabaho? Okay, Kap. Ipinakita ko agad kay Kagawad Arnold na sanayan. Ang aking kapitan niya tayo ng Barangay Villamonte. Ay, sige ate. Susmi, wala pa pong 1 linggo na din na po si Forman Ubit nagsusukat na ingay-ingay din. Kaya tayo po, mga kababayan ko, mga kabarangay ko, ay talaga po ang ating utang na loob sa ating minamahal na gobernador at sa kanyang pamilya. Ay, gando na lang. So, isama pa po natin ang mga kahilingan ng inyong abang kapitan. May namatay, mayroong may sakit, walang pambayad sa ospital. Yung isa po namin gob na kabarangay na namatay sa cancer ipinasok sa KUMC. Na nung pumunta ko ito nagkatapos nakapagpo ng pera. Isang chat ko lang po kay Arte Ronel. Nagating pa lang daw po sila doon sa
ospital, itinatawag na yung pangalan. Kaya palakpakan po natin ang ating mga minamahal na buong pamilya na ito ng mga tanan. Kaya sa tulong po ng Sangguniang Barangay ng Bayan ng Lopez na palagi naman din nandiyan para sa ating mga pangangailangan ay ako po ay taos-puso o hindi kayang sabihin na salita ang pasasalamat. Kaya Diyos na lang po ang bahalang gumanti sa lahat ng kabutihan na tinatamasa natin at ibinibigay ng ating mahal na gobernador. Kaya sana po sa inyo pong lahat ay ang utang na loob, sabi nga, hindi kayang bayaran ng pera. Pero yung pagmamahal at respeto habang buhay, kahit siguro ako'y nasa kabilang buhay na, nandun pa rin at ibibigay ko. Lamang po, ang ating pong mga katuruan ay naito rin po at gusto makatao pang palad ng ating mahal na gobernador at ni Atty. Mike at saka ni Vice. Kaya, parang nakakapakla, tama na po. Maraming salamat po at God bless us all. Maraming salamat po sa ating pong ina ng barangay, Kapitana Adelina Merhujo at sa inyong pong malasakit sa barangay. Binabati rin po natin magandang hapon ang mga teachers po ng Samat Elementary School sa pamumuno po ni Ma'am Sherilyn Danseco, Ma'am. Magandang hapon po sa ating buong mga konsihal. Magandang hapon sa ating mga Sangguniang Barangay. Magandang hapon po sa inyo, Kap. Maraming salamat po sa buong pag-ikot po namin sa lalawigan ng Quezon. Ikaw lang po ang nagsabing kapitan na ako po yung po. Maraming salamat. Dahil po dyan, ikaw na po ang nakalala kong pinakamagandang kapitan. Susunod doon na magbibigay ng pananalita, bagaman po ay wala ho ngayon dito ang ating ina ng bayan, pero narito ho ang kanyang kapareha, matuwang sa buhay, matuwang sa paglilingkod, ang ating buong kinatawad sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon, napakahusay na bukal, palakpakan po natin, Bukal Sani Ubana. Thank you, Kaibigan Dave. Magandang hapon po sa inyo lahat. Una po ay pagpupugay muna sa ating mahusay, mapagkalinga at mapagmahal na gobernador ng lalawigan ng Quezon, Governor Dr. Helena. Palakpakan! Siyempre, pag mahusay ang pinuno, dapat may mahusay ding kaagapay o kaisa o katulong sa pagpapaunlad ng ating lalawigan. Ito na po siguro ang pinakamagandang lalaking Vice Governor sa ating bansa. Vice Voucher ko, pakipirma. Ang ating pong Vice Governor, Vice Governor Third, Alcala. Noong naalala ko ninyo nung nakarambilan, ano po sinisigaw ng ating buting Governor Dr. Helen, ito ang kanyang pinili na sumunod sa kanya upang ipagpatuloy ang serbisyong tunay at natural. At yan po naman ay kita, ramdam at talagang napapakinabangan natin. Sa katauhan po ng ating butihing Congressman, Attorney Mike Tan. Sa Sangguniang Bayan po, ibaba po ang po ninyo si Mayora Rachel. Kanina po umaga ay umalis ng manok sa bayan na 5, pumunta ng Lipas City. Ang dahilan po sa araw nito, napasabay naman yung presentasyon niya sa PRDP, yung pong pondo ng DA na nakakadagdag po sa mga kaunlaran ng ating bayan. Kaya ipagpapamanhin po ninyo ang aking mama kamaka, na di siyang may bahay, may Rachel ba? Mama kamaka may bahay, yung iba, wala pang bahay. Ay, sorry. Alam ko yung pakidirin mo. Ay, naman yung sinasabi. Ulit. Sa ating pong Sangguniang Bayan, nagkakaisa sa pagpapaunlad ng bayan ng Lopez sa katauhan po ng ating mahal na Vice Mayor Adeline Lee, Ma'am. Isa-isay ko na po, Konsyal Rening, ang ating hepe ng distrito, Konsyal Marie, Konsyal Harry, Konsyal Iris, Konsyal Boots, Konsyal Timbit, Konsyal Vice President Joel, wala pa ako nakalimutan, PPSK, bati ko na. Ang ating pong katuwang sa Iselco, ang ating Director Vice,
Danny Villanueva. Sa gawin po ito, ang mga naging dampo na may pagawa ito sa ating PWH sa panguna po ni District Engineer Kuya Rodel Florido. Palapakan po natin. Ang ating po mga mahal na guro sa panguna po ng ating school administrator, ang ating inaanak, Sir Lee Tersenko, ma'am. Salamat po sa inyo. At siyempre, ang ating host barangay natin this afternoon, kay Mari Nadel at sa kanyang mga kasagulian. Mari, alam mo tuwan-tuwa ka sa pagkanta ko. Noong mga unang panahon ay alam mo naman ang mga sayawan natin doon sa ating dating barangay hall. Kanigin, ang tsatsa po nun ba may parang pailaya pa ibaba, hindi mga kanigin. Ay ngayon, kita naman ninyo, naka-tiles pa. Masarap matulog dito kasi malamig. Nakatulog na ako sa ganito, malamig. O palakpakan po natin ang sangguniang barangay na Samat. Mga kabarangay, dalawang mahalagang salita sa araw na ito. Una, pasasalamat. Pasasalamat po, una sa ating mahal na Panginoon, sa katuparan ng ating mga. Totoo po yun. Napakapalad ninyo. Ngayon lamang ako nakatalo sa isang pagtitipon ng ina ng lalawigan, ang pangalawang pinuno ng lalawigan, ang ama ng ating distrito na pipisan. Palakpakan tayo dyan. Sa hirap po ng mga schedule at daming obligasyon ay talaga po napakalaking pagpapahalaga. Kay Mari Madel, huwag ka na munang iiyak. Ako na ipaalaman mo na. Kami na paalaman mo na. Wala mo nang magpapasalamat po tayo sa kanila. Sapagkat mga minamahal na barangay, totoo po yun, 1,400 plus na barangay sa buong Quezon. Ang inyong pong barangay ang napili ng ating gobernador at ng ating Vice Governor, Congressman na makapakinabang ng ganitong klaseng kaunlaran. Kaya pagpapasalamat po natin. Pangalawang salita, pagpapahalaga ng ng lahat po ng kaunlaran na ito. Matagal natin pinangarap ito, iingatan po, pagyayamanin, payayabuin at higit sa lahat, pakinabangan natin ng matagal na panahon. Maraming maglilingkod, maraming iahanap pa dito sa ating barangay. Ito na po ang magiging mukha ng kaunlaran ng barangay ng Samat. Pangalawa po, pahalagahan natin alam naman niyo din sa Lopez, ang minamahal natin, sino? Yung nagmamahal sa atin. Tama po ako? Ang ating tinatangkilik, yung mga tumutulong sa atin. Tama po ako? At higit sa lahat, ang ating mga pinipiling maglingkod sa atin, yung mga taong nagpapahalaga sa mga pangangailangan natin dito sa ating bayan. Tama po ako? O, yan ang mahalaga salita sa araw nito. Pasasalamat at pagpapahalaga. Maraming salamat po. Mabuhay ang dakilang bayan nito. Maraming salamat po, Bukal Sani Ubana. Ating din mong papakinggan ang nagpapatuloy sa paghahatid po ng serbisyong tunay at natural dito po sa ika-4 na distrito, ang ating ama ng distrito. Pagpapakan po natin, Congressman Attorney Mike Tan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali po. Parang kayo yung mga gutom. Pagbati lang po sa ating mga kasama, siyempre sa ating sangguniang barangay po, ng barangay napakagandang kapitana. Kapitana Adelina, pero joke pala po natin. Dalaga pa daw po. Dave! So, siyempre sa ating pong sangguniang bayan members, hindi ko na po isa-isahin sa paunan po ng ating natin. Siyempre sa ating pong katuwang dito sa bayan ni Lopez, pagkaman mula po dito at pinasikaso na po, palapan po natin Mayor Rachel Mana. Siyempre sa ating pong muling magbabalik ang pulong bayan. Dami pa naman ito. Palapan po natin Bukal Sani Ubana. At siyempre nakakatuwa po at muling nakabalik rin po dito at nakaikot dito sa bayan ni Lopez. Palapan po natin ang ating Vice Governor, third time. Yun nga po, magbibigay bati rin po, siyempre sa ating pong dating Congresswoman, kay Governor, muling nakaikot
dito sa bayan ng Lopez, palapan po natin, Governor Dr. Nel. At maraming pasasalamat rin po na dito po ang ating implementing agency. Kung wala po sila ay wala po yung proyekto ito. Nandito po ang DPWH na po wala po ng ating district engineer, D.E. Rodel Florino. At siyempre, nandito rin po ang ating pong district officer ng Lopez na sana po yung masuportahan po ninyo sa kanyang mga hangarin para sa ating bayan ng Lopez, Director Danny Leonel. So kami po ay nagagalak. Napakaganda na po ng barangay hall natin dito sa Sabat. Yung kalsada po ay konting ayos na lang. Konti, di ba? Kaysa dati. Yun naman po, yung priority naman po talaga namin lagi sa mga barangay na pinagtutulungan namin. Makahingi po ng pondo mula sa national. Katuwang po ang probinsya sa paghingi. So, partnership po kami, ni Doktora, yung mga hindi po kaya saluhin ng probinsya, hinihingi po namin sa national. So ito pong proyekto, sana po mapangalagaan, magandang serbisyo ang ibigay sa mga kabarangay. Yung mga request po dagdag ay parehas po kayo ng request ng school. Nandito ang ating mga guro, ay bato-topic na naman sinauna. School na daw, ang una. Basta papahiramin niyo po si Kapitana. Kung may kailangan na event rin, siyempre. Yun naman po yung issue namin minsan, kaya namin may ibang school po na hindi pinapagamit. Nandiyan naman po ang ating pong opisina, pwede niyo pong lapitan. Alam ko naman po kung na-miss niyo si Doktora. Tama po ba? Parang hindi gaano. Tama po ba? Ay, ito na. Sana. Doktora, kaya po nagagala kami. Isa po ang barangay natin dito sa Barangay Samat na napuntahan po ulit niya. So, malaking biyaya po. Lahat po na request, i-request nyo na kay Doktora. Hindi lang. Pero siyempre, sobrang busy po ni Doktora, bibihira na po. Siyempre may mga ibang distrito rin po kailangan tutunan ng pansin. Kaya yung mga ganitong moments po ay malaking pagpapahalaga po talaga. So maraming salamat po sa lahat po ng nakisama sa ating pong blessing ngayong araw. Siyempre sa ating pong pare, Father Pancho, sa maraming salamat sa kanya. Mabiyayang araw pa po ulit sa ating lahat. Salamat po. Maraming salamat po sa ating pagkaman ng distrito, Congressman Atty. Mike Tan. Ngayon naman po, bibigyan din po natin para magbigay ng mensahe ang namumuno po sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon, ang ating Vice Gobernador. Palakpakan po natin, Vice Governor 3rd Alcala. Dito ba talaga? Guwapong Dave. Itayaan mo, tumbukan mo, at baka nakama. Minsan ka na mag-indusya ng ganyan. Anong petsa na yun? March 7. Tumbok eh. Ako sa natin sa mukhang palang araw sa atin. Magandang hapon mo. Magandang hapon. Magandang mabilisan. Nabati na naman o lahat. Siyempre hindi pwedeng din natin babatiin. Ang laging tumitingin sa ating ang servisong tuyang natural, ang batang-bata, pugado, magaling, masipag, district. Lapakan natin, Congressman Atty. Mike Tan. Hindi ko naman kami pakilala pa. Ito yung mahal na mahal ko ninyo. Happy ko nga pabalik-balik na ito eh. Ibig sabihin, mahusay. Board member, magbe-mayor na muli. Ano nga pangalan natin? Isaias Ubara pala makapagod. At siyempre po, kaya Vice Mayor Adeline Dili, kasama mo konsep, gano'n po isa-isahin. Sa ating mga taga-DPWH, titiki ka mga kasman na magandang hapon. Siyempre kay Kapitana Adi Lina, Mercurio. Kapitana, naiyak ko kanina. Hindi, wala pa naman akong ambag, hindi may mag-aambag doon. Dahil nakita ko yung inyong opisina mainit. Hindi, Kuya Dad, sukatan mo nga ng pamaypay naman ako. Yung sakong pakikagawad. Sa mga kagawad, maganda nga po opisina. Sa ating mga team
teachers, magandang hapon po. Ano naman po, may ambag kami dito ng Sangguniang Panlalawigan. Sakop na si Bukol Derek at Bukol Harold. Hindi magdodonate po ako ng malaking kamay pa, ano? Aircon po. Sa opisina niyo po, doon sa ano? Isa lang. Isa lang, saan po ilalagay? Sa session hall na lang po. Ayan, sige po. Galing po yan sa bulsa ng aking asawa. Kung kumita ko mamaya, may naunang matulog sa akin na eh. Hindi ko kumita natin. Ito nga pala yung live. Hindi po. Kasi po kahapon ay magkasama ang kilala niyo naman po yung dating goblin ng ating goblin. Kahapon pinasang muli na kami, nag-inikot. Ngayon sabi ni Mama Third, sama ka ulit tayo sa Lopez. Medyo di ko nakakaikot dito sa Lopez eh. Pagkakataon na rin ako makabisita sa inyo. Dahil yan po ang turo sa akin ni Ma'am at nalago binibinig sa akin ni Bukal Sadi. Mga taga Lopez at yan pinupuntahan mo sila, kinukumusta mo, nalalaman ng mga pangangailangan, edi yun po ang aking ginagawa. Aalamin lang naman eh, hindi naman ibibigay, di ba? Ang mahalaga ay alam! Biro lang! Tawa-tawa naman siya. Hindi agad abot naman ng ating makakaya. Gusto ko naman po lagi makaambag kahit sa paano paraan. Pagkasunduan na natin, kapitana, di aircon po, ano po? Hindi yung masyadong malamig at baka magtinda kayo kay Sked eh. Hindi po, para siguradong totoo na ako po ay kay Kuya Dan, siya na po ang manang maglagay. Ikaw ang mana, ha? Yung lumalamig, ha? Hindi nagtagpan. Sila po, hindi na papakabang ulit ako dito sa inyong lugar. At congratulations po sa inyong napakagandang buluwagan. Sabi nga, pag naglilingkod sa barangay, dapat meron kang simbolo ng paglilingkuran na makikita ng mga tao. Paano tayo ilagala? Paano maniniwala ang ating barangay? Pagka wala tayong maayos sa barangay, Kuya Mike natin. Kaya palakpakan po natin ang mga tao. Wala mo po, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang mamamayan ng Barangay Samat Lopez. Maraming salamat po sa ating pong Vice Gobernador, Vice Governor 3rd Alcala. Palakpakan po muli natin si Vice Governor. At huwag na po natin matagalin pa. Hindi ang ako ni Congressman ay na-miss niyo po siya. Ang ating pong ina ng lalawigan. Kasama po natin sa Masiglang Asenso, Governor Dr. Helen Tan. Thank you. Una po kayo, una. Yan, o, di ba? Nagsama po kami, dinala po talaga namin si Vice kasi itong oras na to, oras de peligro, dapat kayo lahat nakikinig sa amin para may magpapatawa sa amin tsaka makabawa sa solicitation ba? Diyan niyo pa ha? Okay. So, babatiin ko lang po, unahin ko na syempre yung barangay kasi alam ko masaya kayo. Uy, ang ingay mo dahil hindi na mag-order sa'yo si Vice ko. Uy, itong dalawang itong ingay. Vice ko po, si Katya. Ingay eh, ito dalawang ito. Bawasin ang order dyan. Tagalan. Masaya ang barangay ngayon dahil alam ko, syempre lahat naman ng ating pamayanan gusto may maayos na pasilidad. Tama po, paaralan yan, ganito, barangay hall, covered court, water supply, health center, daycare center, hanging bridge, footbridge, yung mga pathway, lahat-lahat na. No? Talagang hindi naman nauulit. Sabi ko lang po yung ilan sa inyo. Si Kagawad Melchor, nandito po ba yan? Si Kagawad Theodora. Ayun. Kagawad Leo Wilon. Hi. Si Kagawad Vilma. Okay. Si Kagawad Edwin. Okay. Si Kagawad Rico. Okay. Si Kagawad Rexes. Bata pa, ha? Dati kang SK dito. At syempre si SK Angelica. Nandito ba si SK?
Okay? May pasok. Siyempre, yung dating pamunuan ng Sangguniang Barangay, binabati ko po kayo. And then ating mga ang ating minamahal na punong bayan, Mayor Rachel, nagdi-defend po siya ng PRDP project, no? Nandito naman po ang inyong Vice Mayor Adeline, kasama ang kapaksihan. Hindi ko na sila isa-isahin, no? Aking kalakbay, mula po sa Sangguniang Panlalawigan, nandito po si Vice Governor Third. Ayan. Wala na po si Bukal Harold Butardo, tsaka si Bukal, babanggitin pa ba natin yung isa? Kasi mukhang sa atin mo tayo. Sige na nga, banggitin natin ulit, Bukal Derek Magbuhos, no? Palakpakan po ninyo. Siyempre, papalakpakan nyo rin yung aming matibay na katuwang dito sa Lopez, simulat sa pool nagsusulong ng serbisyong tunay at natural, ang inyo pong director dito, yun ay isa pa. Papunta doon, ihilingin namin na katuwang Ibukal Sani para po mag-Vice Mayor. Yan po ay si Director Danny Villanueva. Tahimik lang po yan, pero more of action, no? So sa inyo pong lahat, mga guru natin, tsaka ating mga mamamayan dito, okay? So, sa inyo ni Attorney Mike ng ng Barangay Hall, nandito po ang DPWH, sina D.E. Rodel, yung partner niya, pina-integrate niya na sa Barangay Hall yata may at least a section of health center. No? Ako naman, nagdagdag din naman ako. Sabi ko, pakilagyan niyo nga po ng Barangay Library. No? So, pinopromote ko po yan, no? Yung Barangay Library. No? So, maliit na section lang naman yon na makakatulong para sa ating mga kabataan. Okay. So, kumusta na after 1.5 year na ako po ay nalipat sa Kapitolyo? Kung gusto niyo malingay, pumunta kayo sa Facebook page. Yun po yung realidad ng buhay ng pagkatapos kasama pa rin yung aking mga advocacy work. Okay? So, nagulat si Kapitan at naiiyak nga dahil di niya in-expect na darating ako. So, sinabi ko sa kanila kung saan ang schedule ni Attorney Mike kasi kahapon nga nasa Bundok Peninsula kami ni Vice Gov mula dahil Katanawan. So I decided na sumabay kay Attorney Mike sa mga schedule niya today dahil medyo matagal-tagal na akong hindi nakakaikot sa 4th District. So ito yung mga namimiss ko na ginagawa, yung pumupunta sa barangay kasi naalala niyo. So, masaya ako pagka napunta sa barangay Alam mo yun, kahit na problema ang sinasabi sa'yo, at the end of the day, masaya ka pa rin. So, magbalita ng kaunti. Of course, nagko-complement ng mga work together with local government. No? Pinagsasama-sama at pinagtatagpo-tagpo yung pondo para mas madami na nagagawa. No? So, yung social services natin, nandyan po sa ating satellite office, regularly yun po, ay galing sa Provincial Government Fund. Meron din po si Attorney Mike galing sa DSWD, but mas regular po yung galing sa Kapitolyo. Plus, yung extension po natin ng paggamit ng ating mga district hospitals at saka ang ating magsaysay at saka QMC, no? Yung mga pinupuntahan po natin na mga ospital, okay? So yun yung extension natin, and then yung mas malawak na pagtulong sa mga bata na nag-aaral sa kolehiyo, no? So yun po yung tinatawag natin na mga social services po natin. Paggawa ng infrastruktura, pagka mga covered court, sinasabi ko po kay Attorney Mike, sa'yo na yan. Kasi maliit lang po ang 20% development fund ng Kapitolyo. Dahil po doon sa epekto po na pandemya, ang pondo po namin nabawasan by 600 and by 2026 pa makakabawi na maibalik yung nawala na pondo. At we're praying nga na by 2026 ay talaga, imagine nyo po yung 700 million, ang dami pong magagawa na infrastructure noon. Kaya ang usapan namin, pag sa 4th District, talaga pong si Attorney Mike na ang aking inatasan, ang aming sinasagutan
ay yung mga ilang mga rehabilitation and construction of school building pero hindi po masabay-sabay. Dahil kinukuha po namin ang pondo noon, galing po sa Special Education Fund, yun po yung parte ng amilyar na inyong binabayaran. Kaya ang mga barangay kapitana, in-encourage po namin. Alam niyo po kung sino ang may malaking lupain dito tapos hindi po nakakabayad ng amilyar, no? So, hikayatin po natin magbayad ng amilyar. Saan ba kayo? 3 classroom? Ilang classroom? At least may 20 ngayon si Atty. Mike na classroom. So malaking tulong na yon. Pero mga 3 years tayo na walang school building, di ba? Simula 2020, 21, 22, halos wala pong ginawang school building. But si Atty. Mike yata ay nakapag-outsource ng 20 na classroom. Sa amin, sa pamahalang panlalawigan, ito po yung buong lalawigan na. Ang kaya lang namin nung kinompute ko by projection, ang classroom po namin na kayang ipagawa ay siguro mga 80 to 100 classroom. Buong Quezon na yun, no? So, talagang kulang at kulang. Kaya, nag-define kami, ano yung kay Atty. Mike. May mga ilan-ilan, ako din, naglalakad din po ako ng pondo kasama si Atty. Mike papunta sa Senado, sa mga national government agencies, para pagtagpo-tagpuin yung pera, no, yung pondo na kailangan natin, no? Katulong yung sariling sikap program natin, no? So, nakita niyo yung mga service vehicle namin na RUSI na pinamigay po sa barangay. Yan po ay sariling sikap na po natin na maitulong man lang sa ating mga barangay. So, talagang napakadami po na paggawain na kinakailangan. Kaya, ang hiling ko po sa inyo ay mahabang paghihintay. Kasi lagi kong sinasabi noon, darating yan sa inyo. Darating po. Katulad po dito, sabi ni Kapitana, ginagawa sa Villamonte, pagkatapos, yung manggagawa po namin, hindi sila tumitigil. Dire-diretso po sila kasi nakapila po yan. No? Kaya ang hiling namin ay mas maging maunawain kayo sapagkat ang pondo po hindi siya sky's the limit. Ibig sabihin po hindi po sobra-sobrang madami. Sa lahat ng mga kahilingan, hindi mo kayang pagsabay-sabayin. But ang assurance ay alam namin, aware po kami na kailangan yan. Yung scheduling lang ng pondo plus yung aming sariling sikap. Yung sariling sikap, hindi naman po ako dumadaloy ng dire-diretso lang na sasabihin ko sa inyong hindi na uubos. Siyempre, yung mga manghihingi sa amin ng materyales katulad po ng semento, binabayaran po namin kasi yun sa anong tindahan nun? Hardware. So, hindi naman, siyempre, babayaran ko po yun. I-schedule ko rin po yung surplus na pera ng pamilya namin para po magbabayad sa ganon. Like, pag bumibili po kami ng RUSI, talagang nag-iipon po kami usually doon sa secretary namin. Ipunin mo to, ito, ibibili natin to ng RUSI. Ipunin mo to, pambili ito ng mga materyales na pambigay natin. So that's how we do it. Hindi po siya madali. At humanap po kayo ng ganon na congressman and governor na nagkukusa na talagang yung pera ng pamilya ay iniipon para pambigay. Dahil pagka hinintay mo ang gobyerno, it will take time, no? So, tatagal at tatagal, no? So, yun po yung ginagawa namin, okay? Kanya, na tulungan ang pamilya. Wala naman po kayong gagastusin dahil i-refer nyo lang naman po sa amin sa opisina. Bakit? Ang layunin, walang napapabayaan. Okay? Hindi pwedeng sabihin niya, mahirap siya, kaya hindi siya lalabas ng bahay kasi wala siyang ibabayad. Ang ganda po ng testimonya ni Kapitana kanina na may kabarangay siya, nagkasakit. So, we're thankful na may ganitong kapitan na hands-on. Alam niya, barangay niya, nandito saan dadalhin. So, kailangan namin kayo para maramdaman ng mamamayan na ang pamahalaan ay nandyan at nasasandalan. So, kayo ang kailangan kasi kayo ang nasa ground eh. Bago pa po makarating kay Mayor, kay Kong, sa amin, sa inyo muna yan eh.
yung mga problema sa inyong barangay na mga pamilya, I'm sure alam niyong lahat yan. Kami, last to know. Pero ayaw ko yung mauna akong makaalam, tapos nalaman ko, huli na ang lahat. Tama po? Ibig sabihin, napabayaan na siya doon. Ako ayaw ko ng ganun kasi open. Kaya nga po, sa utak ko, punong-puno na siya ng mayat-maya nag-text, ma'am, anong gagawin natin dito? Bla bla bla, ma'am, anong gagawin natin? So, thankful po ako na yung anak kong panganay na doktor na yung kasama namin. At least, natutulungan niya akong mag-determine. Pag sabi, ma, huwag mo yung ipadala sa ganito, ito lang, pagawa ko muna ito. So, nakakatulong sa akin yon. So, addition siya sa pamilya namin na nakakatulong ng pagdating doon sa aspeto ng kalusugan. No? Kasi yun ang pinakamabigat na problema ng mamamayan. Tama po? Pag nagkasakit talaga. Tama? Okay. So, malaking gastos. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Tama po? No? So, tulungan nyo kami. Pangalawa, yan po yung mga problema sa inyong ano. Pangalawa, yung paulit-ulit ako nagsasabi about peace and order. Yung mga tanod, alam niyo yun, sinabi ko sa inyo. Alam niyo na yung kapitbahay ninyo, lulong na sa droga. Kayo na may mag-usa, huwag niyong isipin na tatakot kasi kayo, baka babalikan kayo, no? Hindi kayo balikan, maaaring isa sa pamilya sa inyong barangay naman ang magsasuffer dahil po doon. Yung drugs po rampant ngayon. May data po kami na nagsasabi, no? Anywhere, kahit saan, sa ating lalawigan, sa ating rehiyon, sa ating bansa. Okay? At yan po nagsisira sa komunidad, no? Kaya may pinapatay, may ginagahasa, ninanakawan, lahat-lahat ng krimen. Tama po? So, seryosohin niyo po ito sapagkat kayo ay hinalal para masandalan ng mamamayan sa barangay. So, kailangan namin kayo na ilagay niyo ito sa puso't isipan ninyo na kayo'y tutulong. Huwag po kayong magbubulag-bulagan. Wala na sa panahong ito dapat na ganong leader. Dapat po kayo'y aktibo. Tama po? Yun na po, ulitin ko po. Yung batang 7 taong gulang na ginahasa at pinatay, isinako, itinapon sa dam sa Atimonan. Nakaburol pa po yung batang yon. Ang tatay nasa ospital, naiwan sa bahay ang mga anak, ang asawa, nag-aalaga. Patay na yung tatay. Namatay yung tatay sa shock sa nangyari. Alam niyo po, ang perpetrator ay 20 years old. Alam niyo po, yung mga tao na gumagawa niyan, may simptomas po yan. Hindi po niya basta ginagawa yan. Nakikita po yan ng pamilya na may kakaiba po sa behavior ng kanyang anak. So, kayo sa inyo, kaya kayo in-encourage ko kayo na pag kami kakilala kayo sa barangay, hikayatin niyo ang magulang. Kung hindi niyo alam saan dadalhin, sabihin niyo po sa opisina namin. Meron po tayong partner na rehabilitation center sa Bikutan. Okay? Para po maipadala natin. Kung pusher ang kakilala nyo, ay lalo dapat galit tayo doon. Magkaisa po tayo. Tama po? Andyan po. Ang lokal, nandyan. Pupuntahan nyo lang si Mayor, mga konsihal, si Bukal. Magkikipagtulungan para hindi naman magkakaroon ng sakitan. Tama po? So, pwede po ba naunawaan nyo yung sinasabi ko? Kasi pag kayo po yung naging governor at seryoso kayo sa pag-ahon sa kung anumang mga problemang kinakaharap, di ba? Ang sarap tumira sa isang lugar na walang adik. Ang sarap tumira sa isang lugar na walang mamamatay tao, walang magnanakaw. Tama po? Pag pumunta ka po sa ibang bansa, like Singapore, Korea, Japan, kahit iniwan po ninyo yung inyong pinamili doon sa isang corner, di po mawawala yun. Wala pong kukuha. Gusto natin na ganun sa Pilipinas, tama po? Mas lalong gusto natin sa lalawigan natin, ganun ang nangyayari, tama po? At kami naman, gumagawa ng maraming paraan. May mga skills training po kami para turuan, para sa pangkabuhayan. Meron po kami itinutulong na pangkabuhayan. May job employment, job generation po kami. Titingnan nyo palagi yung page ng probinsya at ng peso namin. Ang dami pong
announcement doon. Hindi po kami natigil para maghanap, makipag-usap sa mga kumpanya na papasok sa ating lalawigan. Okay? Pero it's very difficult. So, kailangan muna natin i-ensure na napakaganda ng ating lalawigan, tahimik, tama po? Ang sarap pumunta sa ating lalawigan at yung mga investor, di tayo mahihirapan. Tama, di ba? So, yun ang gusto na, yun ang nakita niyo po yung nakapost sa Facebook, nirereklamo yung Magsaysay. Okay, so ang daming problema, no? So, gusto ko lang naman na, okay, inimbestigahan po ng Provincial Health Office, totoo, meron mga pagkakamali po yung ospital, pero ang isang hinihiling ko sa inyo, i-course through nyo po directly ang masamin. Kasi mabilis na po, huwag nyo na po i-post sa Facebook. Okay? Kasi yung mga nagko-comment po doon, hindi nila naiintindihan. There's always a story behind. May mga kwento po, one-sided po iyon, no? So, hindi ko po ipinagtatanggol ang mga manggagawa, patuloy po namin inaayos sa mga ospital, may mga bagay na hindi namin kontrolado. Tama po, like ako, hindi ko naman magagawa yun, na hindi kami natigil ni Dr. Tin na pukpukin, malapit ng latiguhin. Okay? So, lagi kong sinasabi sa kanila, huwag niyong hintayin na ako ay ang hindi mukha lang akong masungit, pero mahaba ang pasensya ko, pero pagka ako po ay galit, ay hindi na po ako nagsasalita noon at bahala na kayo papunta kung saan kayo dadalhin. Parang ganon. No? So may hanggan na siya na ipopost na dapat binabalidate. Alin ang totoo at alin ang tama at saka legit. No? So, ang isang assurance ay inaayos po namin. Okay? At natututo naman kami, sila, doon sa mga ganitong pagkakataon. So, nandiyan ang tanggapan natin, bukas na bukas. May Facebook page po ako, may nagbabasa po noon, all day, 24 hours po, may nagpo-monitor ng lahat ng kino-comment doon po sa Dr. Helen Tan page. At tumutugon po sila doon, no? So, bukas ang lahat ng channel. Ito'y hindi para isil o pagtakpan ang pagkakulang at pagkakamali, no? Kundi isaayos sa tamang sistema ang pagpaparating ng problema. Tama po? Ang nangyayari, ginajudge na natin ang kabuuan ng isang tanggapan. Tama po ba? Ganun ang mga comment. Binasa ko yung mga comment no? Binabasa ko yung mga comment, no? So, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Okay? So, yun. Maraming salamat sa inyo. Magbalik po kami muli. I'm sure in several months, panahon na naman ng politika. Okay? So, may diba? Kung ano-anong sasabihin, marami na akong karanasan dyan. Lalo na nung lumaban ako pagka-governor, no? Matindi yung pinagdaanan din ng pamilya namin. But, alam naman ng Diyos ang laman ng puso't isipan ng bawat isa. So, Panginoon ang huhusga sa inyo, di ba? So, kayong mga taga-Lopez, maging vigilant, no? So, nasa bagong henerasyon na po tayo. Ang pagpili ng ibinuboto ay hindi dahil sa sinabi ng ibang tao. Kung hindi sa kung ano yung nakita, naramdaman at napatunayan sa inyo. Tama po? So, ito by yung accomplishment. Okay? Ayaw na natin yung dumarating tayo sa punto na kung ano-ano ang sabi-sabi. Okay? Huwag niyo pong patulan yung mga ganun at huwag niyo sasamahan. Kasi binibiling ko na po yan sa inyo dahil alam niyo naman na ako'y hindi palaging makakapunta dito. No? So sa pagsakapit ng politikahan, ang titignan ninyo ay yung kung anong ipapakita sa inyo na accomplishment at ano ang mga susunod na gagawin para po sa inyo. Tama po? Okay, so yan ang bilin ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Sinamantala kong pagkakataon dahil na okay, malayo pa ang pupuntahan namin. Papunta pa kaming Bayaba. Sa mga teachers, andito na po, nagsabi naman si Attorney Mike, no? Nandyan lang siya. Nandito naman siya palagi.
yung opisina, pwede nyo din pong matitext, no? Pagka po kayo may kahilingan, okay? So, sabihin nyo na lang po sa kanya yung inyo pong kailangan. Basta, tsatsaga-tsagain nyo po yung paghintay kasi gagawin po yan. It's just a matter of scheduling, okay? So, yun po yung isang assurance. Ano ba sasabihin ko sa inyo? I guess nasabi ko ng lahat. Yung gamot, I hope na papakinabangan po ninyo. Yan po yung pag naubos, ay ibabalik niyo po yung papel, nililista po ninyo, okay? Yan po yung pinagpapatuloy. Yan po yung pangdugso, pangtawid sa panahon ng pangangailangan. So, halimbawa po, paracetamol, pagka may nilagnat, makakuha, okay? So, sa ating mga PHW, kayo po yung maging proactive, no? So, yan, may mga basic medicine po yan. Pangwakas pala, nakalimutan kong sabihin sa De La Paz kanina at sa PUP. Ang Lopez po ay kasama sa konsulta program. Kayo po lahat dito sa Barangay Samat o lahat ng mga tao sa bahay ninyo, pag nagawi sa bayan, dumaan kay Dr. Ano na nga pangalan? Paulo. Kay Doc Pau. O kaya sa amin sa Magsaysay, sabihin niyo po magpaparehistro kayo sa konsulta. Okay? Pagka po nakarehistro kayo doon, kayo po ay pag nagkasakit, magpapacheck up, inaayos na po yung sa kanilang center, darating po yung gamit noon, bukal, no? So, hopefully, alam ko may x-ray po yun, may laboratory exam, tapos magbibigay po ako ng ECG sa inyo. Para po, hindi na po kayo pumupunta sa ospital pagka po kayo nilalagnat. Magpapacheck up po kayo doon. Pag kailangan niyo po ng urinalysis, CBC, doon na po kayo pupunta. Tapos, pag kailangan niyo po ng gamot, sinabi kailangan niyo po ng antibiotic, kailangan niyo po ng pang-high blood, may makukuha din po kayong libreng gamot doon. Ang tawag po doon ay konsulta. Mga teachers, libre po yun, no? At least makapagpa-CBC. That's for all. Lahat po ng miyembro ng pamilya. Okay? So, tandaan niyo po, ang tawag konsulta. Sa lalawigan lang po natin, meron sa buong Pilipinas, 5 lang pong lugar sa buong Pilipinas ang meron yan. At yun po yung pinaglaban ko. So, kahit di niyo po kailangan, kayo pumunta doon para po magparehistro, para po malaman namin sino mga may high blood, may diabetes, sino po yung may kakaibang sakit, may bukol, kung ano man, para nagkagawan po namin ng paraan. Kasi tinitest po nila yun, ninanavigate po nila yun. No? Nakita nila may bukol sa suso ito, ha? Then, i-refer po kayo papunta sa specialista. Okay? So, yun po ang karugtong noon, yun ang kahalagaan. Mga kagawad, encourage niyo po yung mga nasasakupan ninyo, ha? Kay Doc Pau o kaya papunta ng Magsaysay. Ang pangalan po ay Konsulta Program. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating